Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, sundalong Pinoy nakipaglaban sa China bumalik sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Hayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na na-restore na ang daliri ng Navy personnel na naputulan ng daliri dahil sa panghaharas ng China noong June 17 sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay General Bronner, balik trabaho na ang Navy personnel matapos maibalik sa dati ang daliri nito, nito lamang nakaraang 2 buwan. Balik na po yung kanyang daliri and he's now, it's now functioning well, normally. I think mga 2 months ago nung naibalik. No? So, yes, free of charge, no? Free of charge. Samantala, binigyang diin ng AFP chief na patuloy pa rin ang panawagan nila sa China na bayaran ng 60 milyon pesos na halaga ng mga nasirang gamit, at halaga ng mga ninakaw nitong baril, naputol ang hinlalaki ni Facundo habang ang mga puwersang Chino ay bumangga ng butas, sumakay, at hinihila ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kinuha rin nila ang mga baril sa barko. Nakikita sa insidente ang pinakamarahas na aksyon ng China laban sa mga tauhang Pilipino. Hinaharang ng Beijing ang mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, ang grounded vessel na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin, isang low tide elevation na nasa loob ng 370 kilometrong exclusive economic zone ng bansa, mga 174 na kilometro lamang mula sa lalawigan ng Palawan. Binigyang diin ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na tututok sa pagtatanggol sa teritoryong bansa ang isinasagawang joint exercise ng AFP ngayong taon, kabilang sa mga kalahok sa naturang pagsasanay ay mga kinatawan mula sa Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army at Special Operations Forces o AFP Joint Exercise. Ayon kay General Bronner, layo ng exercise na ito na maging dalubhasa ang mga sundalo pagdating sa pagdepensa sa teritoryo ng ating bansa. Dagdag pa ng general na maraming aktibidad na saklaw ang naturang pagsasanay na kinabibilangan ng command post exercise, field training exercise, cyber warfare exercise at information warfare exercise. Objective po natin dito sa exercise na ito ay maging dalubhasa yung ating mga sundalo sa territorial defense. No? We have been doing this exercise for 8 iterations already. Kasama po dun sa pag-conduct natin ng defensive operations, yung strategic communications. Dahil kailangan po natin maibigay yung tamang impormasyon, hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi sa buong mundo. Sa gera ay kailangan niya tamang impormasyon ang binibigay natin. Dahil maraming mga fake news na nagkalat. And sometimes, yung pong mga fake news na yan yung nananatili sa isipan ng mga tao. So it could turn the tide of the war. It could turn the tide of the war, no? Katulad niya, for example, sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo ng mga gera. Talagang very strong yung kanilang information warfare, no? Kasi nga kung yung narrative ng kalaban ang umiiral, talo ka na dun sa gera na yon, no? Ganyan din nangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea, di ba? Alam natin yan, na kahit na tayo yung binabangga ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, ang lumalabas sa balita kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? Fake news. So we have to counter that and we have to rehearse that in times of war. So meron tayong mga grupo ng mga cyber warriors. Ang gagawin po nila is that they will try to defend our network, no, from cyber attacks. Yun lang po ang gagawin natin. Depensa tayo. Daraos naman ang island seizure exercises sa western portion ng lalawigan ng Palawan, magtatagal ang pagsasanay hanggang sa ika-15 ng Nobyembre ng taong ito, sabi ni Ajax Dagat pa Executive Agent Colonel Michael Logico, na ang mga ehersisyo ay hindi nakadirekta sa sinuman. The area of West Philippine Sea will be conducting a series of exercises, all of which will be taking part in the western portion of Palawan. We will be having island seizure exercises, amphibious counter-landing exercises, and air defense exercises. Kasama dyan yung joint intelligence, surveillance, and reconnaissance and maritime security exercises. They have a front seat to the exercise. Manonood sila.
Yes, and we don't mind. This is not aimed at anybody. This is purposely conducted to improve our combat readiness and to guarantee that our joint forces are fully competent and proficient to carry out their mandate. We have done the contingencies for the in the planning, and of course we expect that our Chinese counterparts will be monitoring us and doing some things maybe, but our planners have planned and prepared for contingencies in the process. Inaangkin din ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang mga bahaging teritoryo ng mga katabing bansa nito, ang mga drill sa Ajax Dagat pa, bukod sa karaniwang field at live fire na pagsasanay, ay magsasama sa unang pagkakataon ng isang information warfighting exercise, habang ang militar ay nananawagan para sa strategic communications and information operations in modern defense operations sa gitna ng umuusbong na digmaan sa buong mundo. Ang People's Liberation Army Navy Dongdaeok-class surveillance ships ay naglayag na sa Japan ngayong linggo patungo sa Philippine Sea ayon sa mga inilabas ng Japan Joint Staff Office. Ang Dongdaeok-class surveillance ship na Chanshoksing 795 ay nakitang naglalayag sa silangan sa isang lugar 62 milya kanluran ng isla ng Amami Oshima bago tumulak sa Philippine Sea. Sinabi ng mga opisyal ng Japan noong Martes, nakasaad sa release na ang Japan Maritime Self-Defense Force frigate JS Mogami, Fleet Oiler JS Towada kasama ang isang JMS DFP-3C Orion Maritime Patrol aircraft ng Fleet Air Wing 5th, na nakabase sa Naha Air Base sa Okinawa ay sinundan ang barko ng PLA Navy. Noong Huwebes ay nakita ang PLA Navy Dongdaeok-class surveillance ship na Beijing 791, na naglalayag sa silangan sa isang lugar na 55 milya kanluran ng Amami Oshima bago pumasok sa Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Hey, hey, Revox! Revox! Revox!